does the Bible mean when it says God is love? Does that mean that he's a big heart just floating up in heaven? No, that's not what that means. Then what does it mean? It means that God is full of love, and he loves all of us before we chose to love him. He sent his son, Jesus, to give his life to pay for our sins. Wow, he loved us before we loved him? That's right. And when we choose to follow Jesus, God gives us the Holy Spirit, so we can know him and love like he loves. What does that look like? Loving God's way means living like Jesus. It means showing kindness to everyone. Because God loved you first, your friends, your brothers, and your sisters, and even people who bully you. And the more we practice loving the way God does, the more his love grows stronger and stronger in us. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ba ay handa na ang magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon? Yan. Kung bakit po natin ginagawa yung pagpupuri or praise? Yan. Meron po tayo dito word. Ayan. Sabi po dyan sa word, tehila. Sabi nyo nga po, tehila. Na ang ibig sabihin po sa English ay, yan po, tehila ay Greek word. Na sa English po, ang ibig sabihin ay praise, song of praise, or adoration. Yan. Tayo po ay umaawit ng may paghanga sa Diyos. Amen po? We adore God dahil sa mga ginawa niya para sa atin. Amen po? At dahil sa kanyang mga ginawa, para sa atin, ang worship ay ating pasasalamat sa Kanya. Amen po? Yan. Wala po tayong mayang ibalik no? Kundi ang ating mga papuri, ang ating mga pasasalamat para sa Kanya. Kaya po sa umagang ito, yan, tayo po tayong lahat. Let's worship God po with the heart that overflows naturally. Ito po ay kusang nag-uumapaw sa ating mga pusok na pasasalamat. Ano man po yung baon natin sa umagang ito, pasasalamat po sa Kanya. Tayo po ay magpapasalamat because we encountered the goodness of God sa ating mga buhay. Amen po. Kaya, we will worship our God with a grateful heart for what He has done for us. Amen po. We will exalt His name for we know that there is no other name than Jesus. Wala pong ibang may tatas na pangalan sa umagang ito, kundi po ang ating Panginoon Jesus. Sabi po sa Psalms 57:5, be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Yan. Kaya po sa umagang ito, we will exalt the name of Jesus sa ating mga buhay. Hallelujah. Yes, Jesus. We will exalt your name, O God. Lord, we thank you, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, that we are here, Panginoon, upang magpasalamat sa iyo through our songs, through our worship, O God. Lord, itataas namin ang pangalan mo sa umagang ito, Panginoon. Walang ibang maihayag, walang ibang
pangalan mo lamang, Jesus. Hallelujah. Patuloy ka ng papupurihan, pasasalamatan sa aming mga Panginoon. Lord, ang aming paghamar sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng tinapos mong gawa, Panginoon. Hallelujah. We are here dahil minahal mo kami, Panginoon. We are here, Panginoon, dahil nga po sa goodness mo, O God. Hallelujah. We will worship you, Jesus.
I believe po, meron po tayong mga bagong kasama today. Welcome po natin si Kuya Jacob. Wala po ngayon dito si Kuya Franz, pero siya po ang nag-invite kay Kuya Jacob at si Kuya RJ John. Welcome po kayo sa Church by His Grace Community. At yan, ngayon naman po, tayo po tayo at ating pong babatiin ng bawat isa. We love this family of God. Ayan, may isa pa po tayong i-welcome. Anak po ni Kuya Prunzi. Patricia. Ayan. At ngayon naman po, yan, ngitian nyo nga po muna yung inyong katabi. Ayan. Tanungin nyo po, ready ka na ba? Yan. Let's be ready po sa ating word for today na ihatid po sa atin ng ating Kuya Mark Fernandez. Sige po, yung mga bata natin, punta muna po tayo sa Sunday School. Kasama natin yung mga teachers natin.
Good morning po sa ating lahat. Ayan. Alam niyo po ba mga kapatid, nung parang ano na ako dito, more than a year na dito sa Vice Grace Community. Talagang ang isa sa mga importante na natutunan ko dito, sa pagbabasa pala natin ng Bible, lagi natin hahanapin si Jesus. Ganyan na po ba tayo lagi magbasa ngayon? Diba, nakita natin, nabasa natin yung storya ni Moises. Diba? Hahanapin natin si Jesus. Sino ba si Jesus dito? Paano ba to, yung storya na to, paano ba nito ituturo si Jesus? Ngayon, mas naiintindihan ko na lahat pala ng scripture nakaturo kay Jesus. Ano po ba? Nakakatanggap na ba kayo ng mga ganyang revelation sa pagbabasa niyo? Na dati parang gulong-gulo kayo. Ang hirap na maintindihan ito. Lalo na sa Old Testament. Pero nung nabuksan tayo sa biyaya, naintindihan natin na nakaturo pala lahat ito kay Jesus. Amen po ba? Nagkaroon na po ba tayo ng mga ganyang kaliniwanagan? Parang nabulol kaliwanagan. Amen po ba? Nararanasan na po ba natin yan sa pagbabasa natin, mga kapatid? So ngayong umagang ito, ganito po yung pag-aaralan natin. Hahanapin ulit natin si Jesus sa ating babasahin. So bago po yan, meron lang akong introduction. Isa po sa mga paborito kong movie na kong pinapanood, paulit-ulit, yung Kingdom of Heaven. Sino nakapanood dito nun? Hindi siya sikat na movie. Para siyang gladiator. Si Orlando Bloom yung bida sa kanya. Yung sa movie na to, pinag-aawayan nila kung sino ang magkokontrol ng Jerusalem. Hanggang ngayon, pinag-aawayan kung sino ang magkokontrol ng Jerusalem. Kasi yung Jerusalem po, holy place siya ng mga Hudyo, ng mga Christian, at ng mga Muslim. So lahat gusto na makuha yung Jerusalem. Pakita po natin yung una nating slide. Hanggang ngayon po, magulo po sa Israel kasi gusto nila makontrol, makakuha yung Muslim. Ayan po, nakita natin. Tapos noong 1187 AD, yung nakatayo po doon na nakasakay sa kabayo, si Saladin. Saladin po ang pangalan niya. Sabi po natin, Saladin. Ano po siya, sultan. Sultan siya ng mga Muslim. Tinake niya yung challenge para gibain yung Wall of Jerusalem. Napakakapal po niyan. Yung Wall of Jerusalem, nakapalibot dyan sa buong Jerusalem. Nasa loob kasi ng Jerusalem, nandun yung mga Crusader. So yung mga Crusader, ang goal nila, mapawi yung Jerusalem sa mga Islam. Ang gulo no? Pag pinanood nyo yung movie, talagang pinagkaagawan yung Jerusalem. Pero tinik ni Saladin yung challenge. Pero inabot siya ng 40 days. Sabihin niyo pa, 40 days. Para magiba yung wall of Jerusalem. Gumamit siya ng mga catapult. Alam niyo ba yung catapult? Yung nagpapato ng malaking bato patama dun sa wall para mabasag. Gumamit siya ng mga bato na may kasamang langis. Nung time na yun, may langis na at nag-aapoy. Tatama sa wall para at after 40 days nga, nagtagumpay si Saladin. Nagiba niya yung wall of Jerusalem. At nagkaroon sila sa Jerusalem. So nakita po natin dito, hindi ko gustong i-highlight yung kakayanan ni Saladin na gibain yung wall. Gusto ko pakita dito na ganong kahirap gibain ng isang napakakapal na pader. Sa panahon ngayon, madali na lang. Tao na nasa pader. Pinapana nila ng pinapana. Panoodin niyo po yung movie na Kingdom of Heaven. Maganda siyang historical movie. So sabi dito, parang parang katulad tayo ni Saladino. Minsan may wall na nasa harapan natin. I-try natin yung best natin para gibain yung wall na yon.
Pero sa huli, nag-fail tayo, mga kapatid. Pero may isang story sa Bible na physically impossible na gibain yung wall. Pero hindi kinailangan ng human effort. Sabihin niyo po, human effort. Para mapapagsak yung wall na yun. Baka alam na, alam na ng mga nakikinig, no? Kung ano to. Pag-aaralan po natin, ngayong umaga na to, paano ba nagiba yung wall of Jericho? Yun. Isa sa pinakamakapal na wall. Pero nagiba without human effort. Kasi dito, pinakita natin, gumamit siya ng catapult, gumamit siya ng battery ram. Alam niyo ba yung battery ram? Yung ibubunggo yun sa pinto, hanggang sa masira. Pero sa Wall of Jericho, walang ginamit na ganitong mga equipment para mapabagsak yung Wall of Jericho. Handa na po ba tayo, mga kapatid? Naaralin po ang salita ng Diyos. At mahanap natin si Jesus sa mga salita niya dito sa babasahin natin. So, sa slide 2, basahin po muna natin yung main text natin sa Hebrews 11 verse 30. Basa ba? Medyo nag-camouflage siya doon sa ano. Pero babasahin ko po sa inyo. Sabi dito, "It was by faith that the people of Israel marched around Jericho for 7 days, and the wall came crashing down." Pangalawa po, sabayan niyo po ako sa slide 3, Tagalog naman po. Gumuho ang pader ng Jericho matapos silang maglakad sa palibot nito ng 7 araw. Ano po yan? Hindi ko nalagay yung verse, no? Sa ano din po yan? Hebrews 11 verse 30. Sige po, tayo po lahat ay manalangin. Lord, salamat Panginoon na sa mga dumadaang mga araw, Panginoon, palaging mong nabubuksan yung aming isip, Panginoon, sa pagkaunawa sa iyong salita. Nabuksan kami, Lord, na lahat pala, Lord, ng salita mo, Panginoon, ay patungkol sa aming Panginoon Jesus. At kung paano kami nakatanggap ng biyaya sa pamamagitan niya. Nawa, Lord, sa mga oras na ito, sa umagang ito, mas matuto pa kami, Lord. Mabuksan pa kami, Panginoon, sa pagkaunawa sa biyaya mo. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So yun, no? So sa pinakita dito sa Hebrews 11 verse 30 na hindi ginamitan, sabi nyo, ng kahit anong equipment para mapabagsak yung walls of Jericho. Pero sabi dito, binanggit, ano yung ginamit nila para mapabagsak? Pananampalataya. Dahil lang sa pananampalataya, bumagsak yung walls of Jericho. Pakita po natin yung sa slide 4, ang title po natin sa umagang ito ay delay lang konti. Ayun. Basahin po natin. Title po natin sa umagang ito ay Breaking the Wall. Na paano ba sa pamamagitan ng ating Panginoon ano po yung problema natin? Napakakapal po ng walls of Jericho. Nung si Moises ay nabubuhay pa ng time na to, nagpadala siya ng tik-tik. At isa sa mga report nila, hindi natin kaya yung mga tao doon, mga higante. At isa pa, hindi natin kaya yung mga taong nakatira doon, kakapal, ang tataas ng kanilang mga wall, mga haligi. So nagkaroon napanghinaan sila ng loob. Pero isa sa Joshua may matinding pananampalataya. Hindi, kaya natin gapiin yung mga tao. Makukuha natin yung lupang pangako.
impossibility. Imposible eh. Paano ba? Paano natin malalagpasan yan? Eh, noong time na yun, wala pang mga modern equipment. Wala pa silang mga catapult. Wala pa silang mga battering ram na pwedeng isalpak doon sa wall para gibayin yun. Isa lang kaming maliit na tribo. Yung Israel noong time na yun, hindi pa sila ganap na bansa. Isa pa lang silang tribo na galing Egypt. At pumupunta sila doon sa promised land dahil ipinangako sa kanila ng Diyos. So anong gagawin nila? Paano nila malalagpasan yung pader na to? So pakita po natin sa slide 5. Pakita natin kung gaano katindi yung walls of Jericho. Ganyan po, nakapalibot sa lungsod. Hindi lang basta wall, meron pang wall sa kabila ng wall. So, patong-patong. So, kung titingnan natin, physically, napakahirap niyan. Tama po ba mga kapatid? Napakahirap pasukin yan. Siguro, kaya mong pumasok na mag-iispiya ka sa loob, pero yung bansang Israel na umaabot na sila ng 1 milyon yung populasyon nila, hindi sila makakapasok dyan. Kaya, ang tawag natin dito ang tawag natin dito ay the wall of impossibility. So, yun po natin, the wall of impossibility. Sa slide 6, pakita po natin dito. And ito na lang yung natitirang hadlang. Sabi nyo, natitirang hadlang. Para makapunta sila doon sa promised land. Kita ba? Malinaw ba yung ano to? Ito yung bansang Israel. Ito yung wall of Jericho. Ando na yung promised land. Yung promised land, ayan po yung land of flowing milk and honey. Nandiyan po ang kasaganahan. Nandiyan po ang biyaya. Pero may hadlang. Tama ba? Merong mapakalaking wall na kailangan nilang pagdaanan. Na physically, sabi dito, physically impossible na mapapagsak ang sinumang tao. Lalo na ng isang tribo. Tribo lang sila eh. Paano nila mapapabagsak yan? Sabi dito sa Joshua 6 verse 1, wala po dyan. Now Jericho was securely shut up because the children of Israel, none went out, and none came in. So nabalitaan nung mga tao sa Jericho na padating na yung bansang Israel. Sinarado na nila yung pinto. O diyan kayo sa labas. Hindi kayo pwede pumasok dito. Akala nyo nasarado na namin itong malaking pinto. Pero di nila alam na kapag padala na pala ng espiya yung bansang Israel dun sa Jericho. At nakita na nga nila, napakakapal nga nung wall. Imposible nga itong mapasok. So, before yung pagpapabagsak ng walls of Jericho, may nakausap na sila doon sa loob ng Jericho na isang prostitute pa yung nakausap nila na kinonsyaba nila, kinasabwat nila para malaman kung ano yung mga impormasyon about dun sa lungsod ng Jericho. So anong ibig sabihin po nito sa spiritual na pagkukumpara natin? Yung Jericho po nagre-represent ng ultimate barrier that keeps humanity locked from God's rest and promise. Amen. Yung promised land, yan po yung pangako ng Diyos eh. Pero may hadlang. Yan po yung wall of Jericho. Kung sa atin, sa panahon natin to, yung wall of Jericho, yan po yung kasalanan. Yan po yung human, law and regulation na kailangan natin pagdaanan para makapunta doon sa biyaya ng Diyos. Pero sa mga pinag-aaralan nga po natin sa mga nakaraang linggo, imposible na matupad natin lahat ng nakalagay sa kasulatan. Tama po ba? Laging pinapaulit-ulit dito po yan. Magawa mo man yung isa sa magawa mo man yung 90% ng kasulatan, pero 10% di mo nagawa, failure na po yun. Hindi ka pa rin makakapasok sa biyaya ng Diyos. So ang wall of Jericho pala, nire-represent nito yung barrier para makapunta tayo sa biyaya ng Diyos. So yun po yung kasalanan, yun po yung kautosan na humanly impossible na ma-penetrate natin. Kung human effort, physical effort lang po yung gagamitin natin. So sabi dito sa slide 8, pakita po natin. Sa slide 7 pala. Pakita natin yung point 1. Ayan. Yung wall of Jericho, ito ay the wall of impossibility. Sa buhay natin, nung di pa tayo nakakilala sa Diyos,
na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Mamaya, liliwanagin po natin yan. So sabi dito sa slide 8, pakita natin sa slide 8. Ayan, the wall of Jericho as from God. Alam naman na po natin yan eh. Dahil sa kasalanan, nahiwalay po tayo sa Diyos. At yung wall of Jericho, picture pala siya ng kasalanan. Picture siya ng law na hindi kaya gapiin, hindi kaya pabagsakin ang sarili nating lakas, ng ating good works, ng ating pagsusumamo sa harapan ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? So under the law, the standard is absolute perfection. Sa mo, absolute perfection. Hindi lang perfection eh, absolute. Ibig sabihin nun, mula umpisa hanggang huli, dapat perfect mo ang kautusan. Humanly impossible po yan, mga kapatid. Kasi minsan, nagawa mo, sige sabihin natin, nagawa mo na lahat ng kautusan. Physically, nagawa mo na. Eh, biglang may pumasok sa isip mo. Nakapag-isip ka na masama. Kasalanan na yon. Tama po ba, mga kapatid? Kaya humanly impossible eh. Kasi sa mata pa lang natin, sa isip pa lang natin, nagkakasala na tayo. Hindi pa rin tayo makakaabot sa biyaya ng Diyos. Amen? Ibig sabihin po nun, trying to make yourself righteous by human effort is an impossible siege. The wall of sin is too high and the law exposes our inability to scale it. Ibig sabihin po nito sa binasa ko, pinapakita lamang ng kautosan kung gaano tayo kahina. Nababasa natin lahat ng kautosan, mas nare-realize natin na napakahirap pala lumapit sa Diyos dahil sa requirements of the law. Sabi dito sa slide 9, sa Romans 3 verse 20, sabi dito, for no one can ever may magsasabi na hindi, talagang kailangan pagsikapan natin matupad ang kautosan para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Doon pala nagkakasala na siya eh. Diba? Nagdidiling lang tayo ng kaaway na kakayanin natin sa pamamagitan ng ating sariling lakas na maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Yung Romans 3 verse 20 na nagsabi po, pinapakita lalo ng law kung gaano tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi sa Galatians 3 verse 10,
kasalanan na naghihiwalay sa atin, sa ating Diyos. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba dyan? Ganyan po itsura natin. Maso na po yan. Nilagay ko na maso, hindi na martilyo. Sabihin natin, medyo proud ka sa sarili mo kaya mo binigyan ka na ng maso. Pero hindi pa rin kaya. Siguro makakagawa ka ng konting uka. Pero ang kapal pa po na. Nahaba pa sa likod. Ganun po yung itsura natin kung tinatry po natin na tuparin, maging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating lakas. Amen. Pero sabihin niyo po sa katabi niyo, merong good news. Ito po yung point 2. Makita po natin. Sa slide 12. Sabihin po natin, basahin po natin. Papabangin yan. Jericho. Ikot kayo dyan, 7 days. 7 days, iikot lang sila. Walang iimek. Walang mag-iingay. Walang sisigaw. Tahimik lang, ikot lang. Tataka siguro yung mga taga-Jericho. Gawa nito sila. Ikot kayo dyan. Sa ika-7 days, ikot kayo ng 7 beses. Ano ibig sabihin ng 7 sa Bible? Ibig sabihin po ng 7 is complete. Sabihin mo, complete. Finished work of God. 7th day, nagpahinga po ang ating Diyos kasi natapos na nang gawin sa loob ng 6 days yung lahat ng bagay na nakikita natin ngayon. Ika-7th day, para sa Diyos, completed na po yan. Umiikot sila doon, hindi para meron bang effect yun? Pag umiikot kami dito, medyo magkakrak yung wall. Hindi. Ano po yun? Pinapakita ng Diyos yung completion ng kanyang gawa. Amen? Na 7th day ay sinisignify nito ang the finished work of God. Na bago pa man gumuho yung wall of Jericho, victory is already secured. Kaya mo sa katabi mo, victory is secured. Sabi doon, you shall go around the city once a day for 6 days. And the 7th day, you shall march around the city 7 times. Hindi po random number yan. Na naisip na, 7 days lang kayo. Ano po yan? May ibig sabihin po niyan. Completed. Ibig sabihin po niya, completed, completion, finished work of God. Sabi dito, 7 is the biblical number of completion and perfection. Ibig sabihin po ng 7, perfect. Kaya nga sa isang linggo, meron tayong 7 days. Tama po ba? Sinusunod po natin yung biblical interpretation ng completion. Sabi dito, notice that Israel did not do heavy lifting, no digging, no building during those 7 days. Siguro tataka yung mga Israelita. Siguro, Lord, kailangan maghukay na lang tayo para mapasok natin yung loob. Wala silang ginawa kahit anong preparation. Nagtataka siguro yung mga Israelita. Anong mangyayari? Ikot lang tayo dito. Anong mangyayari para magiba natin yung wall of Jericho? Pero sabi nga sa Hebrews, dahil sa pananampalataya nila, yung wall of Jericho gumiba. Wala silang ginawa na kahit anong physical effort, sumunod lang sila sa kalooban ng Diyos. Amen? Sabi dito, they simply walked and rested in God's specific timeline. Amen. So, nasa ano pa lang tayo? Slide 12. Sabi dito, they weren't marching to earn victory. They were marching behind the Ark of Covenant. Kaya pala, secured na yung victory. Kasama nila yung Ark of Covenant na nagsisimbolo ng presence of God. Habang kasama natin yung presensya ng Diyos, victory is already secured. Simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Hesus, nagtagumpay na po tayo. Amen? So, nung time na yun, confident sila. Kasama namin ang Diyos. Magigiba namin. Mapapabagsak namin ang wall of Jericho. Sabi sa Hebrews 4 verse 10 sa slide 13. And sabi dito, for He
abot ng Diyos. Pero nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, tapos na po yan, pahinga na po tayo. Mararanasan na po natin ang biyaya ng Diyos. Amen? Sabi sa John 19 verse 30, na kailangan ng tao para maging matuwid sa harapan ng Diyos ang ating Panginoong Jesus na gumawa. Amen? Sa slide 15, ng Diyos, dinedeklara natin yung natanggap na natin sa Diyos. Dinedeklara natin yung kagalingan, yung pagpapala, lahat ng mga bagay na alam natin na kumpleto na ibinigay na sa atin ng Diyos. Amen po ba? Hindi natin dinedeklara para hingin sa Diyos. Dinedeklara natin na ibinigay na sa atin ito ng Diyos. Amen? Kaya nung sumigaw sila, declaration of victory pala yun, mga kapatid. Sabi dito, and the people shouted when the priest blew the trumpets. At ano po nangyari? The wall fell down. So yun po, the wall fell down. Bumagsak po yung pader. Kasi binigay na sa kanila ang tagumpay ng ating Diyos. Hindi dahil sa lakas ng boses nila, hindi dahil sa lakas ng trumpet. Pero dinedeklara lang nila ang katagumpayan ng Diyos sa araw na yun. Sabi dito, the trumpets blown were shofars. Ano po tawag po doon sa trumpet nila? Shofars. Tayo po natin, shofar. Pakita, ano daw po yan? Sungay ng ram. Ram parang ano yan eh, lalaking, lalaking tupak. Which represents substitution and grace, pointing back to the ram caught in the thicket on the Mount Moriah in Genesis 22. Yung shofar pala, picture pala to nung ram na inalay ni Abraham bilang substitute offering para maging offering sa Diyos. Imbes na yung anak niya yung i-offer, ang in-offer yung ram. Picture din po to ni Jesus. Amen. Yung shofar pala na yun, yung below na yun, sinisignify pala nito na may isang namatay para makamit niyo yung katagumpayan na to. Noong Old Testament, mga tupa yan eh. Yun yung ino-offer, tama po ba? Pero sa panahon natin ngayon ng New Covenant, ang ating Panginoong Jesus, ang naging substitute para sa kapalit natin, para matanggap natin yung kapatawaran ng Diyos. Amen po ba?
Pakita po natin sa slide 15B. Ayan po yan. Pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Hindi na tayo takot na magsimba. Dati takot tayo magsimba kasi feeling natin makasalanan tayo. Naintindihan natin ngayon na kumpleto yung katuwiran natin dahil sa ating Panginoong Hesus. Kasi may nag-substitute na nga eh. Hindi na tayo ang pinarusahan. Ang Diyos na ang namatay para sa ating kapakanan. Amen? Sabi dito sa Hebrews 11 verse 30, sabi dyan, nandiyan ba yun? Liit ah. Sa ano pala? 2 Corinthians 2:14, sorry. Sabi dito, nilatigo, at pinagsabihan ng masasakit na salita. Pero nung nagtagumpay siya, sinama niya tayo dahil sa ating pananampalataya. Amen? So parang example dito si Manny Pacquiao naman. Si Manny Pacquiao, di ba? Wala namang ginawa si Jinky na naman. Pero pag pumaparada si Manny, di ba nagkakaroon ng heroes welcome, paparada yan. Kasama lagi si Jinky. Kasi meron silang union. At tayo sa ating Panginoong Hesus, meron tayong union nung tayo ay nanampalataya sa Kanya. Kaya lahat ng katagumpayan, lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya, kasama tayo. Sa iyo mo sa katabi mo, kasama ka. Sa iyo mo sa katabi mo, kasama ka sa katagumpay. Lagi po natin tatandaan yan. Sa mga nanonood. Hindi ka may iwan. Kung may pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, kasama ka sa tagumpay niya. Kaya hindi totoo na malayo ang Diyos sa'yo. Dahil kung naniniwala, nananampalataya ka sa Kanya, mararanasan mo yung biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen? At hindi pa po natatapos dyan. Ang daming tumuturo sa ating Panginoong Hesus mula dito sa binabasa natin. Tagumpay na sila. Nagkaroon na ng declaration. Tama po ba? Declaration lang yun eh. Kasi assured na yung victory. May katuparan na yung pangako ng Diyos na pababagsakin yung wall. At kaya nasa loob na sila ng wall. At meron pang makikita dito na anino ng biyaya ng Diyos na pagpasok nila doon, ipapakita ng Diyos. Dito po sa point 4 natin, slide 17. Huwag natin kalimutan. Slide 17. Ayun. Basahin po natin. The Scarlet Cord, the picture of grace. Amen. So may pangako kasi. Si Rahab, di ba? Prostitute siya. Tinulungan niya yung mga spy na Israelite. At may pangako na maliligtas ka at ang buong sambahayan mo. Pero dapat maglagay ka ng cord, scarlet cord. Sabi po ng scarlet, parang red. Kulay po yan. Na cord, itali mo sa bintana mo para malaman namin na dapat iligtas yung bahay na to. Amen? Hindi na siya, parang bakit kailangan gano'n? Hindi mo pwede
scarlet cord kasi ito po ay picture of the blood of Jesus Christ. Na sa pamamagitan ng dugo ng ating Diyos, nagkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Ano po ba, mga kapatid? At sa pamamagitan po ng scarlet cord, naligtas po yung buong sambahayan ni Rahab. Isipin nyo, prostitute lang siya. Tingin ko, siya yung pinaka mababang uri doon sa Jericho. Kasi nga, ano siya, prostitute. Pero dahil sa pananampalataya, dahil doon sa scarlet cord, naligtas po ang buong sambahayan niya. At doon lang po ba natapos yun? Hindi po mga kapatid. Sabi dito, mula sa lahi pala ni Rahab, doon nagmula ang lahi ng ating Panginoong Hesus. Mababasa niyo po yan sa Matthew, hindi ko nalagay yung verse. Pero sa Matthew, mababasa niyo, pinakita doon sa nanggaling si Jesus yung lahi niya. At kasama pala doon si Rahab. Nakapag-asawa siya ng Hudyo. Ngayon yung lahi niya, nag-anak, at doon nagmula yung lahi ni Jesus. Ito niyo po yung kabutihan ng biyaya ng Diyos na yung tao na ang tingin natin makasalanan pero naligtas. Hindi dahil sa kanyang mga gawa. Kasi nga prostitute siya, no? Ang kung tawagin masamang babae, mababang babae. Pero naligtas siya dahil sa biyaya ng ating Diyos. At pinili pa yung lahi niya kung saan magmumula yung lahi na magsisilang sa ating Panginoong Hesus. Sabi dito, when judgment levels everything built by human hands, the believer covered by grace stands completely secure. Ano ba, yung mga tao, no, yung mga tao na sa paligid natin, ginagawa nila lahat no, by human hands. Tinatry nilang i-build ang lahat. Pero dumarating ang time, gumuguho, nasisira. Lahat po ng ginagawa ng human hands, nasisira po yan pagdating ng araw. Pero lahat na nananampalataya at covered by grace, hanggang sa huli po ay magkakaroon ng security. I mean, sabihin po natin, complete security. Hindi na po tayo problema. Hanggang sa huli, assured po ang ating kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa ating mga gawa. Amen? Sabi dito, sa Ephesians 1 verse 7, slide 18 po yan. Sabi dito, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Kaya napakahalaga po nung symbol na to, ng scarlet of cord. At tulad din po yan nung nagpahid yung bansang Israel ng dugo ng tupa sa hamba nila para hindi sila pasukin ng angel of death. Ganon din po yan. Tayo po ngayon ay covered na ng blood ng ating Panginoong Hesus. At tayo po ngayon, nakaupo o nasan man tayo naroon, ano man yung ginagawa natin sa buhay natin, ano man yung naging nakaraan natin, ang tingin sa iyo ng Diyos ay matuwid na. Amen? Tingin mo sa katuwid mo, naging matuwid ka na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Sa Romans 5 verse 9, basahin po natin sa slide 19. Sabi dito, much more than having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. So ang dami pong verse na nagpapakita. Tayo ay justified through the blood of Jesus Christ. Hindi dahil sa ating good works. Yung good works po, resulta na lang po yan. Pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus. Pero yung justification na naging matuwid ka sa harapan ng Diyos, Panginoong Hesus na po ang may kagagawa niyan. Amen? Wala na pong iba. Wala na pong idadagdag dyan. Sapat na po ang dugo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, para maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos. Amen? So parang kompleto na. Parang solved na tayo. Nakita na natin na yung shadow ni Jesus dun sa wall of Jericho. Pero may isa pa po na hindi natin napapansin, no? Hindi pa natin nababasa kasi nakapokus tayo dun sa sa story, no? Yung utos ng Diyos, umikot sa wall of Jericho ng 7 beses, sumigaw, bumagsak yung wall of Jericho, naligtas si Rahab sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Pero bago pala nangyari ang lahat ng ito, meron po munang napakahalagang bagay na nangyari. Sa slide 20, pakita po natin. I-repeat po natin dito. Sabihin po natin, basahin po natin, the presence of the captain.
Basahin po natin yung slide 21. Bago po to, bago sila lumusog sa Jericho. Sabi dito, minsay napadako si Josue sa malapit sa Jericho nang biglang nagpakita sa kanya isang lalaking may hawak na tabak. Nilapitan ito ni Josue at tinanong, ikaw ba ay isang kakampi o isang kaaway? Sabi niya, hindi, sagot ng lalaki. Ako'y naparito bilang pinuno ng hukbo ni Yahweh. Alam niyo po ba kung sino po yung tinutukoy dito? Kasi kadalasan sa Bible, pag binabasa natin, kapag may angel di ba? Sumunod na verse kasi, sabi niya, nung angel, holy itong place na to. Sabi nung captain daw ng hukbo ng Diyos, nagpatira pa si Josue. Pero sa mga ibang verse, pag babasahin natin yan, pag nagpapatira pa ka sa isang anghel, kasawayin ka, hindi ko dapat magpatira pa sa akin, anghel lang ako Mas mataas tayo sa anghel Pero dito, hindi siya sinawayan. Nagpatira pa siya dun sa captain of the army of God. Sabi dito, kapitan siya ng hukbo ng Diyos. Kasi itong tao pala na to, itong lalaking ito, is picture of Jesus. Ano pala to? Early identification of Jesus. Kaya nung yumuko sa kanya si Josue, hindi niya sinuhay. Kasi siya pala ang, para siyang yung hari ng Salem. Si Melchizedek, picture din ng Jesus yun. At dito, kaya pala assured na yung victory, kasama nila si Jesus, bago pa man mangyari yung pagsalakay nila sa Wall of Jericho. Amen? At si Joshua ay picture din ni Jesus. Puro picture ni Jesus. Kasi yung meaning po ng Joshua, Yahweh is salvation. Sabi po natin, Yahweh, salvation. Same meaning po pala yan si Yeshua. Panoodin po natin yung Passion of the Christ. Yeshua, ibig sabihin po pala nun, Yahweh is salvation. Joshua na nag-lead sa bansang Israel sa katagumpayan, siya pala ay picture ng ating Panginoong Jesus. At bago pa man mangyari yung pagpapabagsak ng Wall of Jericho, assured na pala talaga yung victory dahil kasama nila ang ating Panginoong Jesus. Amen? Captain of the army, the Lord, yun po yung description sa kanya. Hindi po siya isang anghel. Siya pala ay picture ng ating Panginoong Jesus na nagsisignify na sa lahat ng laban, kung ano man mangyari, assured na yung victory. At tayo po, nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, nagkaroon po tayo ng tagumpayan. Hindi po tayo magtatagumpay pa lang, nagtagumpay na po tayo. Sabi dito, the man with the drawn sword, may hawak siyang sword who accept worship, which regular angels strictly forbid. Kaya tanggihan ng anghel yan. Hindi ka nyo pwedeng worshipin yung anghel Mas pataas tayo sa kanila. Kaya nga pag minakita ang anghel, tapos winworship mo, sasawayin ka pa niya. Hindi mo ako dapat i-worship. Pero ito pala ay pre-incarnate appearance of Jesus Christ. Sabi dito, before the wall ever fell, the battle was already won because of the presence of Jesus. So hindi pa siya, hindi pa Jesus ang tawag sa kanya. Picture pa lang siya. Shadow pa lang siya ni Jesus. Amen? Joshua is told to take off his sandals because the ground is holy. Mirroring Moses at the burning bush. Why? Because the author of grace was standing there. Pero tayo po, hindi naman tayo basta tumanggap sa ating Panginoon Jesus. Tayo po ay nakipag-isa. Iba po yung tumanggap lang tinanggap na kita bilang Diyos at tagapagligtas. Pero tayo po ay nakipag-isa. So parang sa mga mag-aasawa, yun. Kung ano man yung meron siya, meron ka na rin. So yung kaligtasan na nakamit natin ay dahil yun sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi dito sa slide 23. Sabi dito, ito pala muna. Sabi dito, binanggit din na captain ang ating Panginoong Jesus sa Hebrews 2 verse 10. Sabi dito, for it was fitting for Him from whom are all things and by whom are all things in bringing many sons to glory, to
to make the captain of their salvation. Sabi din, nilarawan si Jesus sa Hebrews 2 verse 10 as the captain of our salvation. Sabi mo sa katayo mo, captain of salvation. Walang iba po yan kundi ang ating Panginoong Jesus. At sa slide 23, hindi lang po siya basta captain. Sabi dito, having disarmed principalities and powers, He made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Sabi dito, napagtagumpayan ng ating Panginoong Diyos lahat ng principalities and power, lahat ng gawa ng kaaway na pagtagumpayan ng Diyos. Hindi lang niya basta napagtagumpayan, pinahiya pa niya. At tayo po ay kasama sa tagumpayan ng ating Panginoong Diyos. Amen? So nag-triumph ang ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus laban sa mga kaaway. Kasama po niya tayo sa kanyang tagumpay. Amen po ba, mga kapatid? So recap lang po tayo, no? Dito sa mga binasa natin. Nagsimula po tayo sa wall, no? Nung tayo ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Diyos. There is a wall of impossibility. Walang iba kundi ang ating kasalanan. Ang naghihiwalay sa atin at sa Diyos upang maranasan natin ang biyaya niya. Pero sa point number 2, nakita natin, the finished work of Jesus, yan po yung nagbigay sa atin ng katagumpayan para magiba yung wall na naghihiwalay sa atin sa Diyos. Amen? Sa point 3 naman po, ngayon tayo ay nagkakaroon na tayo ng kakayanan para isigaw, i-declare yung katagumpayan ng Diyos sa ating buhay. Hindi upang mangyari. Tama po ba? Hindi upang mangyari. Dahil alam natin na nagkaroon na ng katagumpayan ito at tayo po ay nagdedeklara ng mga bagay na ibinigay na sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen? At sa point 4 po, the scarlet cord. Ito po yung dugo ng ating Panginoong Jesus. At sa pamamagitan ng dugo niya na ipinahid sa atin, tayo po ngayon ay naging matuwid na sa harapan ng Diyos. At sa point 5, dahil nga tinanggap natin siya, yung presensya ng Diyos ay kasama natin palagi, mga kapatid. Kaya nga, hindi kayo mahiya sumamba, huwag kayong mahiya na sumigaw, magpuri sa Diyos, dahil katanggap-tanggap po tayo sa ating Diyos. Kasi lagi natin kasama. Nakikita ni Lord sa langit, nakikita niya si Jesus sa atin dahil sa dugo niya. Nakikita niya yung katuwiran ng ating Panginoong Jesus. Amen? At dito po sa conclusion natin, tatapos na po tayo. Sabi dito, ang pader na naghihiwalay sa atin sa Diyos ay ginibanan ni Jesus. Yung pader po na yon, yung rin po yung belo na nahati at ngayon ay malaya na tayong makakalapit sa presensya ng Diyos upang maranasan ang kanyang biyaya. At isa pa po mga kapatid, giniba na rin niya ang pader ng pagkakabaha-bahagi. Tayo ay nagkakaisa na ngayon kay Kristo Jesus. Amen? Sa Ephesians 2 verse 14, last verse na lang po. Hindi lang po yung wall ng kasalanan ang giniba ng Diyos, pero yung wall ng pagkakabaha-bahagi. Alam ko maraming mga religion, maraming denomination na nabibilang sa Christianity, no? Kakaroon ng kaguluhan. Dahil nga, ano ba ang tamang paniniwala? Ano ba ang tamang pananampalataya? Pero sabi ng Diyos, sabi ni Paul pala sa Ephesians 2 verse 14 to 15, for Christ Himself has brought peace to us. He united Jews and Gentiles into one people when in His own body on the cross, He broke down the wall of hostility that separated us. Kaya sabihin mo sa katabi mo, walang maiiwan. Lahat po tayo ay kasama sa pamilya ng Diyos. Wala pong discrimination. Lahat po tayo ay makakasama sa biyaya ng Diyos. Walang pataasan, walang sabihin mo, baba ka lang kasi simula mo lang Wala po. Lahat po tayo ay makakaranas, makakasama at mararanasan natin ang biyaya ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ngayon po, tayo po lahat ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, na talagang nakita namin
uli ang larawan mo, Panginoon, sa mga binasa namin, Lord, na salita mo. Salamat, Panginoon, at makikita namin palagi ang aming Panginoong Jesus sa bawat talata ng Biblia na binabasa namin. Salamat, Lord, dahil binigyan mo kami, Lord, ng ultimate victory. Absolute victory, O God. Salamat, Lord, at ang katagumpayan na to ay ganap at hindi maagaw sa amin, inuman. Salamat, Lord, at yung pader na naghihiwalay sa amin sa iyo ay nagiba na sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. Yung pader ng kasalanan, yung pader ng kautusan, na imposible namin magawa, ay giniba na ng aming Panginoon Jesus upang maranasan namin ang pagpapala mo. Maranasan namin ang biyaya mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, at kahit hindi kami katanggap-tanggap, katulad kami, Lord, ni Rahab, mababa kami, Panginoon, hindi wala kami maipagmamalaki sa harapan mo dahil sa kasalanan. Pero dahil sa dugo mo, binigyan mo kami, Lord, ng pagkakataon na maging matuwid sa harapan mo. Salamat, Lord, sa dugo ng aming Panginoong Jesus. Kami ngayon ay nakasumpong ng kaligtasan. Kami ngayon ay naging matagumpay, Panginoon. Nagkaroon ng katagumpayan sa harapan mo. Kami ngayon ay nagkaroon na, Lord, ng katuwiran sa harapan mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hindi mo lang kami basta niligtas. Sabi mo nga, Lord, sa salita mo, Panginoon, lagi ka namin kasama. Bawat oras, bawat sandali, kasama ka namin. Yung presensya mo, Panginoon, ay hindi maihiwalay sa amin, Panginoon. Sa Lord, sa tinanggap namin, Panginoon, simula na nakipag-isa kami sa iyo. Yung Holy Spirit, O God, kasama namin araw-araw. Ginagabayan kami araw-araw, O God. Salamat, Panginoon, dahil yung pader na ito na naghihiwalay sa atin, Panginoon, nawasak na. Panginoon, salamat din, Panginoon, dahil kami ngayon ay nagkakaisa na sa pananampalataya. Alam namin lahat kami, Lord, ay pinagpala mo, pinalaya mo, pinaboran mo, Panginoon Jesus. Walang mataas, walang mababa. Dahil sa harapan mo, lahat kami ay kasama sa iyong pamilya. Salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Salamat, patuloy namin, Lord, na ma-reveal pa sa amin, Panginoon, yung salita mo, Panginoon, sa aming pagbabasa sa araw-araw, Panginoon. Mas makilala ka namin, Lord. Kaya salamat po, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka sa pangalan ng Panginoon. Every
Sige po, palakpakan natin ulit ang ating Panginoon. Dahil namatay siya sa cross, tayo ay nagtagumpay din. Sabihin mo na sa katabi, tayo ay nagtagumpay din. Yan, kasama niya. Sabi ng Galatians 2:21, dagdag po natin na. Kahit Tagalog na lang po kuya. Kasama po tayong nagtagumpay sa ating Panginoon. Kaya wala ka nang dapat patunayan. Sabi mo sa katabi, wala kang dapat patunayan sa harap ng Diyos. Dahil tinapos na ni Kristo. Yan, sabi po dyan, hindi ko maaaring tanggihan ang kagandahang loob, ang grace daw ng Diyos. Kung ang tao mapapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan o pagsunod. Sabi niya po, tingnan niyo, kung ang tao mapapawalang sala siya o magiging matuwid siya sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya, paggawa niya ng mabuti, pagsisimba niya, pagsunod, di ba? Pero magandang bagay yan. Pero kung iniisip mo, magiging mabuti ako para mawalang sala ako. Kung iniisip mo, magbibigay ako para mapawalang sala, magsisimba ako, o may gagawin ka, parang sinasabi ni Brother Matt, o yung may human effort. Pag yan ginawa mo, ibig sabihin walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Pero may kabuluhan ang pagkamatay niya. Amen? Tinapos na niya doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya tayo ay tumatanggap ng biyaya. Sabi biyaya. Ang ibig sabihin ng biyaya, libre. Tama mo ba? Regalo. Tumanggap ka ba ng ayuda na nagpala ka muna ng simento? Tama po ba? May tumanggap ng ayuda rito na nagpala muna siya. Wala, di ba? Regalo kasi yun. Libre yun. Kumbaga may nagregalo ba sa'yo ng kaibigan mo na ito regalo ko sa birthday mo? Magpala ka muna, tanggapin mo to. Wala, di ba? Wala yun. Dahil ang biyaya niya, ang kaligtasan ay regalo. Dahil yun, dahil namatay ang ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang bawat tumanggap ay binigyan ng karapatan maging anak niya. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yan, salamat sa Lord. Tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Sige po, tawagin natin si Sister Ann. Give it time. Tayo po ngayon ay magbibigay. Amen po. Yan. Narinig na po ba natin? Ewan ko kung sa mga dati nating nagtuturo po sa atin na you cannot outgive God. Narinig nyo na po yun? Sabi, hindi daw po natin malalampasan yung kakayanan ng Diyos magbigay. So, lagi po yan ginagamit dati. Lagi ko pong naririnig na you cannot outgive God. So, ibig sabihin, yung naging motivation, maaari pong pag nagbibigay tayo, ang motivation po natin ay magbibigay ako ng malaki. Kasi sigurado ko, mas malaki dito ang kaya ng Diyos ibigay sa akin. Tama po? Ngayon nakatanggap tayo, mas magbibigay pa ako para mas matindi pang pagpapala ang aking tanggapin. Kasi sabi, we cannot outgive God. So, ang lumalabas, parang kinokompetensya po natin, ang kakayanan ng Diyos magbigay. Parang sinusubok po natin kapag tayo nagbibigay. Tingnan ko nga, lakihan ko nga, mas lakihan ko pa yung bigay ko kasi sabi, ang balik nito ay mas grabe o mas malaki ang balik nito. Pero nung na-realize po natin o natutunan po natin ang biyaya, pwede po ba basahin po natin sa Romans chapter 8 verse 32. Sino po dito gano'n dati? Ako lang pala. Yan, di ba? Kasi dati, magbigay ka para pagpalain ka. Yan. Sabi po dyan sa Romans chapter 8:32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay binigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Ito pong sa biyaya
pala yung pagbibigay niya sa atin. Kaya yung expression naman po, yung pasasalamat po natin, yun po yung magiging yung motivation natin sa pagbibigay. Hindi para po na sigurado ako magpapalain ako this week kaya lalakihan ko yung bigay ko. Hindi po. Magbibigay ako dahil naunawaan ko yung binigay sa akin ng Lord. So, grabe na. At tayo pong lahat ay pinagpala na. Higit pa dun sa ating inaakala. Amen po? So, dahil sabi ko na hindi natin talaga mahihigatan niya. Sino kayang gumawa niyan? Ibigay yung kanyang sariling anak. Hindi natin kaya. Dahil siya lang po, si Jesus lang po, yung naging greatest provision po para sa ating lahat. So, sa pagbibigay po natin ngayon, sabi po sa Bible, magbibigay po tayo ng may masayang puso na nauunawa natin, Lord, totoo nga, hindi namin mapapantayan o mahihigitan yung pagbibigay mo dahil ikaw yung greatest na giver, amen po ba? Pero lalapit po tayo dito, magbibigay tayo dahil alam po natin na ang bawat ibibigay naman po natin ay magagamit po natin yan para po sa ating church, para po sa pangangailangan ng ating simbahan. Amen po ba? At yan po ay expression ng ating masasayang mga puso dahil sa pagkaunawa sa biyaya ng Diyos. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon. Dahil, Lord, binigay mo na sa amin, Panginoon, ang iyong bugtong na anak upang, Lord, sa pagbibigay namin ngayon, lalong mag-umapaw ang kagalakan sa amin. Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, ano man yung harapin namin, hindi mo pagkakait yung mga pangangailangan namin dito, Panginoon, Lord. Dahil mismong anak mo na nga, Panginoon, hindi mo pinagkait para sa amin, O Diyos. Thank you, Lord, for loving us this much, Panginoon. Sobra-sobrang pagmamahal mo sa amin. Kaya magbibigay po kami ngayon na nagmumula po dyan, motivation po namin o expression po ito ng aming matinding pasasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin, magamit mo, Panginoon, patuloy, Panginoon, ng mga maliligo, Panginoon, sa mga pangangailangan po ng aming church. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, dako naman po tayo sa ating announcement. Ayan. Ano nga ba ang meron tayo? Announcements po. Yan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating Sunday service. Anong oras nga po ulit ang ating Sunday service? Yan, 9 a.m. every Sunday po. Pero pwede po tayong pumunta dito ng mas maaga. Yan, nakakatuwa po. Kanina, pagdating namin, nandun na po sa labas sila Kuya Peter, si Kuya Abet, si Kuya Bobo. Ang aga po nila. Pero sakto lang din naman po kasi magkakasunod po kaming dumating sila Pastor. Yan. At yan, salamat po sa Lord sa mga, yan, maaagang dumating. Yan, kasi, at yan, tayo po ay talagang napapagpala po sa buhay po ng bawat isa. Next po, at ating online Wednesday prayer. Yan, every Wednesday po, muli tayo po ay nakakatanggap ng short
exhortation po mula sa ating Pastor Pogsi na yan, pwede po nating basa-basahin at gulay-gulayin po kapag Wednesday. At yan, may mga prayer items po doon na pwede po nating ipag-pray bago po tayo matulog. Ganun din po, pwede po kayong mag-send ng inyong pong mga prayer items doon po sa GC or kung pwede rin pong mag-PM sa ating mga pastor or kay Ate Ann. Yan ang inyong pong mga prayer items. Yan, salamat po sa Lord sa lahat ng mga answered prayers po. At next na po. Okay na. Ayan. Alam niyo po ba na malapit na po, sabihin sa katabi niyo, malapit na. Na yung online prayer natin ay maging face-to-face na. Amen po ba doon? Ayan, mag-pray natin. At ngayon po, dahil po meron na naman pong magpa-birthday. Ayan. Wala po muna tayong groupings dahil po birthday po ng isang bulinggit dyan, si Kuya Zion. At may konti po tayong salo-salo po mamaya. So, yun po. Salamat po sa Lord. Ayan, sige po. Pero bago yan, closing prayer. Ay, sige. Closing prayer na po si Kuya Mark. Tayo po tayo. Closing prayer. First, salamat po, Panginoon. Naranasan namin, Panginoon, muli ang pagkalakad, Panginoon, sa umagang ito, Lord, dahil talaga magkakasama kami, Panginoon, sumasamba, nagpupuri, nakikinig na salita mo, Panginoon. Patuloy, Lord, na talagang ngayong week na to, Lord, talagang ma-experience pa namin, Panginoon, ang biyaya mo, Panginoon. Maranasan ka namin, Lord, sa salita mo, sa aming pananalangin, Panginoon. Marami kaming na-encounter, Lord, maranasan na answered prayers, Panginoon. Lalo na, Lord, doon sa mga pinagpe-pray namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At samahan mo kami patuloy, Lord. At talagang maranasan ka pa namin, Panginoon, sa umaga ito, Lord, as we celebrate naman, Lord, yung birthday ni Zion, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Zion. At salamat po, Panginoon, na malaki siya, Panginoon, na talaga natututo, Panginoon,